Basta ganitong yabi ang gamitin nyo, yung bilog. Then, pukpukin nyo siya pa kaliwa. So, welcome again sa aking channel mga kabiker. At eto nga, meron na naman tayong tutorial. Tutorial naman natin ngayon about sa mga contact point o platino. No? Itong Honda CB125. So, ang kadalasan na problema kasi ng mga kabiker natin about sa mga platino, isang bagay dyan is yung mahirap i-timing. Ayan. So i-share ko yung experience ko para mabigyan kayo ng idea o tips na rin. Ayan, puro tips na, no? Para padalin yung i-timing yung mga contact point nyo o platino. Tutorial natin is paano i-timing itong contact point, no? So, i-discuss ko sa inyo, and then mayroong tips tayong idadagdag dito para maunawaan din nyo kung bakit nilagay yun, bakit pinalitan yun. Ayan. So mga kabiker, mag-start na tayo. So ito nga yung makina natin mga kabiker, Honda CG125, no? Parang CB ata yung nasabi ko kanina, no? Honda CG125 na contact point, or tinatawag nilang platino. So, eto, pag nakita nyo to na ganito ang takip, platino na yan. Iba kasi yung CDI, no? CDI nakalagay. So, platino. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ito nagpa-function, yung contact point dito, and then kung paano siya itinatiming, no? So, ibabahagi ko yung experience ko about dito sa motor na to kasi ito yung mga critical, no? Na mahirap i-timing kumpara dun sa CDI ngayon. Kasi etong mga ito, pag hindi mo nakuha yung timing, palyado ang motor mo. Nakakala natin, bakit pumapalya? Akala natin, karburador na. Pero ang talagang pumapalya yung contact point niya, yung naglalaro na contact point na ganito. So makikita nyo yan sa loob mamaya. So papakita ko sa inyo, binuksan ko na to. Actually, tinakpan ko lang yan. And then, ang makikita nyo dyan, ito, magneto o tinatawag nilang flywheel. So, meron itong stator sa loob na tinatawag na primary at saka light coil. Yan, meron dalawa lang siya na nakarolyo yung coil. So makikita nyo. So paano ba natin buksan to? Ano bang kailangan natin? Siyempre, pag bubuksan natin to, kailangan natin ng puller. And then, itong tornilyo, kailangan muna nating alisin. Para maipaliwanag ko, madiscuss ko yung nasa loob nito at paano nagpapangsyon nito. Halimbawa, pag itatiming na natin to, siyempre, kahit hindi na natin buksan to. So, pero buksan muna natin para may paliwanag ko sa loob. So, gamit tayo dyan ng 17. So, yan, 17. Close range. Ito, close range. Open range. Ayan. Kailangan ba nating hawakan at persahin? Kailangan pa ba natin ng pang-kontra dito? Ang technique dyan mga kabiker, kuha kayo ng mabigat na bagay. Ito madalas kong sinasabi sa tutorial ko to, no? Basta ganitong yabi ang gamitin nyo, yung bilog. Then, pukpukin nyo siya pa kaliwa. Kaya ito, kinalas ko na nilagay ko to, pang kalso natin. Tomba mga kabiker. Yan. So, yan. Ganun lang pagkalas mga kabiker, no? And then, meron pang washer yan. Walang tayong long nose. And then, kuha na. Pag yung washer niya hindi matanggal, hindi mo matanggal ng long nose, kuha ka ng screwdriver, may magnet yun. Mamagnetin niya lang yan. And then, ang gagamitin na natin dito, syempre yung puller. Yan, magneto puller. Ito. So, yan. Universal puller to mga kabiker. Makakabili kayo sa Lazada na ito. Hindi ko alam kung magkano to kasi binili ko lang to dito, 250. Pero may mga sa Lazada o Shopee. So, i-thread mo lang to pakaliwa.
Ayan. Kabilaan ng thread niyan. So, dito ngayon yung thread na isa. So, pag na-thread na natin, ay pasok na natin tong thread sa unahan. Ito naman yung thread natin pa kanan. So, gamit din tayo ng 17 at pukpukin din natin. Ayan. So, okay na. Na-thread in na siya. Ibig sabihin, i-thread in lang natin yan. Then, hihilain niya na yan. Yan ang laman nung stator niya. Isang primary coil, isang light coil. Yan. So, ang pinaka-contact point dito mga kabiker, ito. Close up natin mabuti. So, ito. Basta't yung mas madaming wire, light coil. Yung kokonting wire, primary coil. Yan. So, ito yung contact point. Itong contact point na to, bumubuka ito pag sumasayad siya rito sa gitna nito, no? Ito kasi may part na sasayad yun, doon bubuka yun. Ayan. Ito yung magneto. Salpak yan. Pag iniikot natin yan, naglalaro yan, bumubuka. Ito, pag ganyan, no? Gumaganon-ganon lang yan. Ayan. So, paano nga ba i-timing yan? Bago natin i-timing yan mga kabiker, ipaliwanag ko muna itong laman ng loob ng magneto natin. Ito. So, kung makikita nyo, meron itong may spring na to, iisa na lang, no? Kasi wala nang isa. Advancer. May advancer pa siya. Pero itong arm na to, tinatawag namin tong governor. No? Comment lang kayo kung meron kayong nalalaman about dito, governor. Ayan. Pag nakakabit yan, ibig sabihin, meron siyang advancer. Pag hindi nakakabit tong mga ito na may spring, wala siyang advancer. Yung iba, ang ginagawa nila, wine-welding na nila yan. Tinatanggal na nila tong advancer na to, tong governor na to, tinatanggal na nila. Kasi mahal din to eh. Dati 250 to. Ngayon, hindi ko lang alam. So, yan. Pero kung makikita nyo, no, nakaano siya ng alambre sa akin. At saka nilock ko siya ng putol na lock ng kadena. Yan. Pero naglalaro yan. Ang tip ko mga kabiker, mas maganda yung advancer kasi good on idle siya. Naglalaro yung idle niya. Kasi pag hindi naglalaro ito, walang spring. Dire-diretso ang ikot niya. Wala na siyang play. No? Yung iba kasi talagang wine-welding na nila. Yan. Ito yung advancer at siya yung nagplay-play. Para kung makikita nyo yung ikot ng gumaganon lang siya. Pero may ikot siya. Nagplay-play siya. So, good on idle yun. No? Kasi pag walang ganito, mahirap patinuin yung idle. No? Ayan. So, naipaliwanag ko na tong flywheel. And then, next tayo dito sa contact point. Itong contact point, ito yung gap niya. Ang motor natin at pumapalya-palya, tinignan na natin sa karburador at nilinis na natin at hindi naman niya nakuha doon. Ito na yung pangalawang suspecha mga kabiker, contact point. Kasi minsan natitingahan yan. Itong nagdidikit na ganyan, natitingahan yan. No? Parang ano yan, merong nakapatong dyan sa may metal niya. Napupudpud yun. Ngayon, pag ang motor natin na contact point, matagal natin ginagamit at namalya, pag wala doon sa karburador, dito, nililiha to mga kabiker. Tutupiin mo yung liha, then ipapasok mo rito sa pagitan niya, lilihain mo yon kasi minsan, tinitinga yun, binubulutong mga kabiker. At yun ang dahilan kung bakit nawawala sa timing yung motor natin na ganito. Pumapalya-palya siya. Pag binirit mo siya, palyado siya, ito ang problema. Itong contact point na to, binubulutong yung dalawang yan. Itong nandito sa may part na to, na siya yung dumidikit. No? And itong light coil, tsaka primary coil, pinapalitan lang naman to pag nasunog na or
natamaan, naputol. Napuputol kasi yung coil nito, itong alambreng to napuputol sa katagalan. Yan, simpleng-simple lang magpalit niyan. And then itong primary coil, no, may connection yan. So kuha tayo ng Phillips screw. Yung problema. Ayun. Pakita ko sa inyo. Itong ano to, screw, pinalitan ko na yan. Ayan. So, ito yung wire na to, nakakonect dito to. Ibig sabihin may connection yan. Pag nag-connect yan, ibig sabihin fire. Mabilis yan eh. Pag umiikot yung flywheel, ibig sabihin yung fire. Ito yon, yung F dito sa... Ito yung F. Yan. F means fire. Then yung T mark means top dead center. Dito tayo nag-tune up. Ayan, top dead center yan. Ngayon, itong mark na to, dito tinatapat yan yung T-mark. Ngayon, pag itatiming natin to, itatapat natin yan sa T-mark at i-adjust natin ito. Kailangan, pag nakatapat sa T-mark, ito, dito, ito, timing na to ha. Itong T-mark dito, nakatapat, kailangan nakabuka yan ng konti. Yan. So, ano bang gap nito? 0.3 to 4 mm. 0.3, 0.4 mm. Ayan, sa ating mga pillar gauge. Manipis yun. Yung buka niya yun, pag nakatapat siya sa T, and then pag umikot na siya, tumatapat siya sa F, magiging fire na yan, doon mag-i-spark. Doon na siya magdi-distribute ng current na papunta sa ignition coil natin. Kaya nga ang contact point, walang CDI. Ito yung nagpo-produce itong stator na to dito sa magnetic field na to. Yan. Through rotation ng flywheel na to, nag-create siya ng current. Ayan, pag nagdikit na to, magko-contact na yan, doon na magdidiretso yung supply niya. Etong contact point na to, ito yung pinaka trigger or pulser dun sa mga motor na CDI. Ito kasi nagko-contact. 'Di ba meron dito yung sa CDI, yung flywheel ng CDI, may bukol dito. At pag tumama sa pick-up yon, yung may magnet na pick-up, doon mag-distribute ng current. Like nito, mga ka-biker. Itong contact point na to, ito yung mag-distribute ng current. No? So, ito, local lang to, no? Ito kasing local na parang type nito, parang stainless lahat, no? So, yung original na. So, ito, nagamit ko naman siya. At, ayun nga. Doon siya nagpapangsyon, mga ka-biker. Kung mapapansin natin ito, itong letter T, dito, pag tune up natin, dito natin tatapat tong gitla na ito. Ayan, no? Yung lines na yan. Diyan nakatapat yung T pag tune up natin. Kailangan, pag naitapat na yan, no? Pag naitapat na yung T at naitapat na dito, kailangan umuuga yung mga tapet natin, umuuga. And then, pag inikot natin, vice versa, inikot natin, dapat hindi gumagalaw itong mga tapet natin. Nakalak lang yan. Kasi pag gumalaw sila, hindi pa nakatiming yun, mga kabiker. So, yan, ang pinalabas ko lang dito, itong primary coil, ito, yeah, isang wire lang ang gagana. Siguro naalala nyo na itong makinang to, no? Itong wire na to, pinagana ko lang sa isang wire nitong motor. Ito lang ginamit ko, diretso na to sa may ignition coil, no? Ang platino ganon. Pero kapag CDI, maraming linya yan. Ganito yung mga lumang motor, mga platino, no? Yan. Isang wire lang, pwede nang umandar yung motor mo. Yan. Marami akong share dito sa inyo, mga kabiker. Share ko pa itong kabitan ng cambio. Pagpudpud na dito,
Ito makakabili kayo. Ito yung dun sa preno natin sa may likod, yung kinakabitan ng arm ng preno. Ito yun, winelding ko lang dyan. Kasi ito minsan napupudpud tong kabitan ng sprocket, itong counter shaft. Itong counter shaft, pag napudpud na yung kabitan ng ngipin ng sprocket, wala na, dire-diretso na yung sprocket natin. So, binibuild up yan. So, weldingan ng stainless and then konting grind para maikabit yung sprocket. Yan, stainless. Tips to mga kabiker. Kasi, madalas, yung mga ganito, luma na, sobrang tagal, dito, nabubungi na. Kaysa naman magpalit pa kayo sa loob, bubuksan pa yung makina, papalitan lang to. Ito yung sa may transmission mga kabiker. No? So, tips yan. And then, ito, madalas din, mapudpud. Minsan, wala na tayong mahanapan na ganito. Makabili man tayo, local, aftermarket. Ayan, kung makikita nyo, may thread dito, napudpud na rin. Ang ginawa ko rito mga kabiker, binutas ko siya, and then bumili ako nung yung pag naputulan ka ng kable sa bike, ito yung tanso na merong tornilyo sa side. Ayan, tinanggal ko yung tornilyo sa side, ito pinasok ko rito, and then kasyang kasya ito. Kasi ito yung thread sa ating contact point. Ang pagtatiming ng contact point, syempre nakakabit yan, no? So ito ipapasok mo dito. Ayan. So ito, mamaya ko na ikabit. Ito, nakakabit talaga dito, ah. Ayan. Pag nag-timing, siyempre nakakabit ito. Kailangan parehas dun sa wood drop key. Ito, may wood drop key rito. Ilulusot nyo yung ano niya. Ayan. Ang gagamitin nyo dyan, flat screw. No, flat screw. Mas maganda yung flat screw kasi kalimitan screw positive din yung screw bolt nya, pero kakasya yung ano. So yun, pag ganyan sisilipin natin, and then pagkatapos nyan kailangan or 0.4 ang gamitin nating gap. Ito, mag-prepare na lang kayo sa 0.4 mm. Ayan, ganyan kanipis dapat yung uka nung contact point natin. Kasi mabilis yan, mabilis mag-rotate yan, gaganon yan, nakabuka yan, and then nakabuka siya sa letter T, nakabuka yan sa letter T. Yan, halimbawa na nakabuka sa letter T yan, pag ikot ng konti yan, didikit yan, sakto sa F, dito tatama yan sa may F natin na sinasabi ko. So ganun lang kasimple mga kabiker yung function nitong contact point. Kung magaling, kung sanay na kayo sa gap na ganito, actually makukuha nyo yan eh habang ina-adjust natin. Then testing, siyempre kailangan natin testing. Pag gumandar siya at di siya namatay, okay yon. At pag nirevolusyonan mo, medyo palyado pa, kulang pa yon, no? Adjust ulit natin hanggang sa makuha natin yung pinaka-gap. Pagitan ng 0.3 at saka 0.4, yung pagitan yan. So, minsan nahirapan tayo, pero alam natin yung gap, alam natin yung pagta-timing, mani-mani na lang to mga kabiker. Yan. So, yung light coil dito, yung wire ng light coil, may mga function yun, may mga pwede nating i-tester yun, may 12 volts dun, may 6 volts. No? Kasi may primary coil na maraming wire, pwede mo siyang i-tester. Kasi ang pinaka-volts nitong battery nito mga kabiker, 6 volts lang tong mga ganito. So kino-convert na sa 12 volts. So doon tayo kukuha sa kanya, light coil niya, no? Ayun. From light coil to regulator to battery. Ayan. Simple lang yung ano niya. Same din to sa mga CDI, meron din siyang flasher, meron din siyang speedometer, pero wala siyang gear shift indicator, no? Kasi hindi siya naka-design, no? And then wala siyang CDI kasi platino siya. So, I hope na may natutunan kayo mga kabiker. So, yun lang mga kabiker, at yun lang yung discussion natin, napakasimple.
At I hope na naunawaan nyo. At kung meron akong nakalimutan na i-discuss, comment kayo. Comment lang kayo sa comment box natin at try nating sagutin. Doon nga pala sa Predator natin, update ko lang kayo. So, napagawa na natin yung seat plancha. Fiber to mga ka-biker, fiber. So, abangan nyo to sa episode natin. Pasensya na kayo kasi hindi natin matutukan mabuti, ano? Kailangan pa rin natin na diskarte ang mabuti. Mas maganda. Kaya nga, lagi kong sinasabi, hindi ako magaling mag-build. Totoo yan, hindi ako magaling mag-build. Pero, alam ko mag-build. Yun lang. So kung i-compare nyo ako sa mga magagaling, sila na yung magaling. Kasi ang tunay na magaling sa buhay ko, ang Panginoon lamang. No? Yan ang number 1 sa akin. Yung mga idea rito, hindi sa kakayanan ko. Ito yung hinihingi ko sa biyaya ng Panginoon. So, muli mga kabiker, kung bago pa lang kayo sa aking channel, marami po tayong tutorial, hindi lamang po ito. Search nyo lamang po, Chris Custom Cycle. Marami na pong natuto sa biyaya ng Panginoon. At huwag nyo na rin kalimutan i-like, share, and subscribe dito sa channel natin. At huwag nyo kakalimutan i-click yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.